Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1834. Sinuri niya ang kanyang pulso ng buong 10 minuto. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Inawakan niya ang kabilang kamay ni Jade at pinagpatuloy ang pagsuri sa pulso nito. Mas mahaba ang oras na ito, 15 minuto. Well, tanong ni Jade. Ito ay isang malaking problema. Kumunat ang noo ni Alex at sinabing ang na-dislocate at nasirang internal organs ay hindi gaanong bagay pero matagal ka ng nalason. Sabi ni Jade, sabihin mo lang sa akin, malapit na ba akong mamatay? Alam na alam niya ang kalagayan niya. Nang kabkuban sila ng mga halimaw sa Myriad Demon Valley, siya, ang commander ng Flying Eagles, ay tiyak na kailangang tiisin. Sa oras na iyon, siya lamang ang maaaring sumugod sa harapan at makibahagi sa mga pasanin ng iba. Kung hindi, ang buong pangkat ay naulipol na noon pa man. Hindi lamang siya nagdusa ng isang uri ng lason, ngunit mayroong maraming uri ng 12-dosenang o kahit na daan-daang mga lason. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa loob ng 7 araw, wala na siyang panahon para i-detoxify ang mga lason. Bilang resulta, ang mga lason ay pinaghalo upang bumuo ng isang mas malakas na lason. Ngayon, hindi lamang nito nasira ang mga meridian at internal organ ni Jade, ngunit ito ay sumugod pa sa acupoint sa buong katawan niya. Umiling si Alex. Hindi ka mamamatay, ngunit ang iyong cultivation base ay unti-unting bababa sa pagsisimula ng mga lason. Sa huli, ikaw ay magiging isang ordinaryong tao na walang anumang cultivation base. Isang ordinaryong tao. Mapait na ngumiti si Jade pero sabi niya, sige. Sa totoo lang, pagod na ako at hindi ko na kayang lumaban pa. Oras na para palayain ito. Sumandal siya sa upuan at dahan-daang pumikit. Sa katunayan, may isang beses nang humikayat sa akin ng matagal na ang nakalipas na hindi ko kailangang maging matigas ang ulo upang bantayan ang field ng puwersa. Hindi ako mag-isa ang makakapag-usap tungkol sa sinaunang larangan ng puwersa. Mawawala ang force field sa madaling panahon. Ngunit palagi kong nararamdaman na magiging mahusay kung maaari itong maantala ng isa pang araw. At least, kaya kung payagan ang mga ordinaryong tao na mabuhay ng mas maligaya at maswerteng buhay, di ba? Natouch naman si Alex. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Jade at sinabing, Guro, isa kang dakilang bayani. Nagtrabaho ka sa lahat ng mga taon na ito. Kung hindi mo ipinilit na pasanin ang krus para sa iba, marahil, ang ating bansa ay bumagsak na noon pa man. At malamang na hindi ako magkakaroon ng pagkakataong ipanganak. Magtiwala ka, gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Iminulat ni Jade ang kanyang mga mata ng mahina. Magaling ka sa pagpukaw ng emosyon. Sabi ni Alex, ito ang pasasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Nasaksihan ni Alex ang ilang magagandang laban. Hindi alintana si Rinuel Mathis, Saite Garba, ang Arhet Pindola, o si Jade Benmore sa kanyang harapan, lahat sila ay gumalaw sa kanya. Karapat-dapat sila ng taos pusong paghanga. Sila ay nagkakahalaga ng pamumuhay sa mundo. Biglang dahan-daang lumuhod si Alex kay Jade. Nagulat si Jade. Anong ginagawa mo? Seryosong sabi ni Alex, naaalala ko na hindi pa ako formal na naging disipulo mo. Sa totoo lang, may kasama akong beef bago ito. Akala ko kakagaitan mong babae ang kamay na nagpapakain sa iyo at gagawin mo ang anumang haba upang panatilihing ako ang tumatakbo para sa iyo. Ano naman ngayon? Ngayon, opisyal na kitang kikilalanan bilang aking Panginoon. Kahit na wala kang maituturo sa akin, gusto kong matutunan ang paraan ng pamumuhay mula sa iyo. Umiling si Jade. Ako ay isang kabiguan sa aking buhay. Huwag kang matuto sa akin. Sabi ni Alex, kung isa kang bigong tao, hindi ka sana naging 5-star warlord sa Amerika. Sabi ni Jade, merit lang ito. Kung alam ko lang kung paano maging isang tamang tao, hindi sana ako hiwalay. Ha? Nagulat si Alex saglit. Master, may asawa ka na. Sinaman siya ng tingin ni Jade. Kakaiba ba iyon? Umiling si Alex at sinabing, ayos lang. Aalagaan kita sa hinaharap. Ang ibig kong sabihin ay, bibigyan kita ng pensyon. Inilibot ni Jade ang kanyang mga mata. Napakamasunurin.
Pagkatapos sinabi ni Alex, "Guro, gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi kayo nakapasok sa Myriad Demon Valley nang hindi sinasadya, ngunit ito ay sinadya ni Colton Lawrence. Nais niyang ilibing kayong lahat sa Myriad Demon Valley para samantalahin niya ang pagkakataong pumalit sa inyo." Ano? Si Colton Lawrence ang nagayos nito. Biglang umayos si Jade at nagtatakang tumingin kay Alex. Kanino mo narinig ito? Kabanata 1835. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Jade Benmore. Sa Myriad Demon Valley, nasaksihan niya ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga nasasakupan dahil sa pagod. Kahit iilan ay namatay habang sinusubukang iligtas siya. Nadudurog ang puso niya sa tuwing naiisip niya ang mga ito. Nagulat siya, ngayon lang sinabi ni Alex sa kanya na si Colton Lawrence ang may pakana ng lahat. Kung iyon ang kaso, tiyak na papatayin niya si Colton. Sabi ni Alex, "Kilala mo ba si Spencer Queen?" Personal na inamin ni Spencer Queen ang bagay na ito. Si Spencer Queen ay isa sa 3 makalangit na hari sa ilalim ng left-wing troop. Bakit niya sinabi sa iyo ang tungkol dito? Akala kasi niya hindi siya makakatakas sa palad ko. Hindi ito itinago ni Alex at ikinuwento ang pangyayari sa pagitan nila ni Michael Lawrence sa Flying Eagles Academy. Siyempre, inalis niya yung part kung saan siya nakipaghiga sa fairy doctor. Sinubukan niyang bawasan ang bahaging ito sa pamamagitan ng hindi pagsasabi ng kahit ano. Sa huli, binanggit ni Alex si Colton na humiling kay Spencer na lipulin ang kanyang buong pamilya upang magamit ni Colton ang kanyang ulo bilang sakripisyo ng dugo para kay Maxwell Lawrence. Boom! Tarat-tarat! Nang marinig iyon, ipinatong ni Jade ang kanyang palad sa mesa. Siya ay lumipad sa galit. Gayunpaman, ang tila hindi nakikitang kahoy na mesa ay hindi na pinsala. Pag-uugnay ng formation blueprint sa lupa kanina, napasimangot si Jade. Maaaring ang aking cultivation base ay bumalik sa ganoong estado na hindi ko masira ang isang sira-sirang mesa. Sa sobrang galit niya ay muli siyang hamampas ng 2 beses. Dahil dito, maayos ang mesa, ngunit halos mabali ang palad niya. Pinigilan siya ni Alex. "Guro, bakit may sama ka ng loob sa isang mesa? Batay sa iyong kasalukuyang kalagayan, hindi ka masyadong mahina na hindi mo man lang masira ang isang mesa. Wala itong kinalaman sa iyong lakas dahil pinoprotektahan ng isang tiyak na panuntunan ng bawat bagay dito. Ano ang lugar na ito?" Kala Temple. Tila narinig ni Jade ang tungkol sa lugar Kala Temple. Ito ba ang huling purong lupain ng Budismo kung saan sumiklab ang sinaunang Great War of Six Paths ayon sa alamat? Kaya ito na. After a pause, she immediately said, "Ang mga tao doon ay dumaranas din ng matinding pinsala. Ang iyong mga kasanayan sa medikal ay napakahusay. Lumabas at tumulong upang suriin ang mga ito. Pagkatapos ng pagsubok sa loob ng 1 oras, hahanapin natin si Colton Lawrence." Tanong ni Alex, "Nagmamadali ka ba?" Sabi ni Jade, "Habang tumatagal, humihina ang kapangyarihan ko." Tumango si Alex bago lumabas. Natutuwa siyang gumawa ng gulo para kay Colton. Siya ay hindi makatulog at hindi makakain ng payapa kung ang taong ito ay hindi mamamatay. Kinailangan pa niyang naka-tenterhook kapag natutulog siya sa gabi. Di nagtagal, lumabas si Alex ng silid at nagtayo ng isang engranding healing formation sa bukas na lupa. Napakabagal na pagalingin isa-isa ang mga tao. Siya ang inapo ng Diyos ng Medisina, ang tagapagmana ng Ultimate Book of Medicine na armado ng Ancient Forbidden Spell ng 12 runes. Kung hindi man lang niya makumplito ang ganoong kaliit na bagay, masisira niya ang reputasyon ng kanyang mga ninuno. Pagbubuo ng Zarveco Talisman. Pagpapabata. Kumpleto ang formation. Ang espiritual na kapangyarihan ay nakapaloob sa lugar kung saan matatagpuan ang spell formation na may mga piraso ng banal na Zarveco Talisman na dahan-daang dumadaloy dito. Kayong lahat na nangangailangan ng paggamot, pumunta dito. Sa huli, lahat ng mga nasasakupan ni Jade, kabilang si Nora, ay pumasok sa spell formation. Ang mga taong ito ay may magandang saloobin kay Alex. Total, ginamit ni Alex ang teleportation circle para iligtas sila. Bukod dito, siya ay disipulo ni Jade. "Ano naman ang kapatid ko? Kamusta siya?" Tanong ni Nora habang papalapit at tinapik ang balikat nito.
Gusto siyang yakapin ni Alex ngunit naalala niya ang sinabi ni Jade kanina. Nang makita ang kanyang ganap na sugatang katawan na wala rin ang hinanakit sa kanyang puso. Kahit anong traito sa kanya ng babaeng ito, isinakripisyo niya ang sarili para sa Amerika. Isa rin siyang bayani. Umiling si Alex. Pagdating ng panahon, pwede mo siyang tanungin sa sarili mo. Nadurog ang puso ni Nora. Wala siyang pakialam sa pagpasok sa healing formation kaya dali-dali siyang pumunta sa kwarto para hanapin si Jade. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1836. Pagkatapos nito, dumating din sina Jason Moss at Juliet Thompson para tanungin si Alex Rockefeller tungkol sa kung ano ang nangyayari. Nang malaman ni Juliet na ang teleportation circle na ito sa Kala Temple ay nagkataon na konektado sa Myriad Demon Valley at nagawang iligtas si Jade Benmore at ang iba pa, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at nanalangin sa estatwa ni Saitegarba. Salamat Panginoon Saitegarba. I'm so glad na okay ang master mo, Alex. Si Commander Benmore ang core ng buong Flying Eagles. Para siyang Diyos sa puso ng bawat sundalo. Kung may nangyari talaga sa kanya, hindi ko maisip kung ano ang mangyayari, sabi ni Juliet. Hindi iyan si Lord Saitegarba. Gayon din, hindi lahat ng sundalo ay nag-iisip kay Jade bilang isang Diyos. Halimbawa, si Colton Lawrence ay hindi, sabi ni Alex. Si Richard Asterisk. Samantala, hindi rin gumagala si Colton. Hindi niya maalis ang na-hypnotize na estado ng kanyang anak, si Michael Lawrence, sa ngayon. Magagawa lang niyang bantayan si Michael ng ilan sa kanyang mga nasasakupan kung sisimulan niyang kumilos at tuluyang sirain ang kanyang pagkalalaki. Kung nangyari iyon, ang lahi ng pamilya Lawrence ay talagang matatapos. Sa ilang kadahilanan, matagal nang nawalan ng kakayahan si Colton na magparami. Ito ay isang bagay na hindi kayang ayusin ng doktor. Gayunpaman, hindi niya itinoon ang kanyang atensyon sa kanyang anak sa ngayon. Sa halip, iniisip niya kung paano kunin ang posisyon ng mahalagang commander sa Flying Eagles. Ito ay hindi na walang ibang nakikipagkompetensya laban sa kanya. Sa totoo lang, 4 na tao ang nag-aaway sa posisyong ito. Si Colton ay isa sa kanila. Si Jonathan Ferris, ang Deputy General ng right-wing troop, ay isa pa. Ang pangatlo ay ang pinagkakatiwalaang tagapayo ng militar ni Jade, si Eleanor Curtis. Si Eleanor ay isa ring dalubhasa sa mataas na antas ng paglilinang. Ang pang-apat ay isang taong lumabas ng wala saan. Ang pangalan ng taong ito ay Nash Youngblood. Bagaman hindi malinaw ang kanyang mga detalye, isang bagay ang tiyak. Ipinadala siya ng gobyerno ng Amerika dito. Sa ilalim ng mahigpit na pamamahala ni Jade, malinaw na nakarating ang Flying Eagles sa isang yugto kung saan nakipag-agawan ito sa gobyerno ng Amerika sa mga tuntunin ng mga kakayahan nito. Wala sa iba pang mga departamento ng gobyerno ang maihahambing sa pinagsamang kakayahan ng Flying Eagles, lalo na sa mga kapangyarihan nitong labanan. Halimbawa, ang Department 6 ay ang pinakamalakas na puwersa sa gobyerno ng Amerika. Gayunpaman, ang sinumang random na subordinate ni Jade ay madaling lipulin ang Department 6. Hindi ito kahit isang paghahambing sa parehong antas. Kaya naman sa gobyerno, marami pa rin ang may iba't ibang opinyon tungkol sa Flying Eagles. Nadama ng ilan na ang Flying Eagles ay may labis na kapangyarihan at ang kanilang mga kakayahan ay napakalaki na maaari silang magdulot ng kawalang tatag. Kaya naman, kailangan nilang humanap ng mga paraan para pahinain ang Flying Eagles, lansagin ang organisasyon, at i-assimilate ang mga eksperto sa loob sa iba't ibang departamento sa gobyerno. Gayunpaman, ang mga ordinaryong taong ito ay hindi naiintindihan ang mga batas ng mundo ng mga eksperto. Nakikinig ba ang isang taong may spirit severance cultivation sa utos ng isang ordinaryong tao? Ito ay imposible. Ang mga nagsama-sama upang magtrabaho para kay Jade ay naaakit lahat sa kanyang espiritu, kakayahan sa martial arts, at personalidad. Handa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa kanya upang maisakatuparan ang kanilang malalim na mga layunin. Gayunpaman, ngayong nagbahagi si Colton ng balita tungkol kay Jade at sa iba pa ay patay na, nag-organisa ang mga superiors ng isang pagpupulong magdamag upang talakayin ang mga paparating na kaayusan para sa Flying Eagles.
Tulad ng kung paano ang isang bansa ay hindi maaaring bumana sa isang araw na walang hari, ang militar ay hindi maaaring bumana sa isang araw na walang commander. Kung kumalat ang balita sa mas mababang hanay na bumagsak si Jade, magkakaroon ng malaking sakuna. Kaya naman kailangan nilang magpasya kung sino ang magiging commander bago ito mangyari. Umalis si Colton kasama ang dalawa niyang subordinate. Ang dalawang ito ay walang iba kundi ang dalawang makalangit na hari ng left-wing troop. Ang isa sa kanila ay tinawag na Jim Granger habang ang isa ay tinawag na Philip Jules. Hindi mo ba nakontak si Spencer Quinn? Saan nagpunta ang lalaking ito? Tanong ni Colton pagkasakay sa sasakyan. Pumawa si Jim. Hehe. Big Boss, hindi mo ba alam kung ano si Spencer? Sa sandaling ito, malamang na nakikipag-usap siya sa mga babae. Narinig ko ang medyo maraming magagandang babae ang nakapaligid kay Alex. Ngayong inutusan siya ni Madam na hulihin ang isang tao, paano niya hahayaang dumausdas ang napakagandang pagkakataon? Kung alam ko lang sana kanina pa ako sumama sa kanya. Big Boss, ano ang sinabi ng gobyerno sa pagkakataong ito? Dinala nila itong Nash Youngblood or something. Kahit kailan hindi ko siya narinig. Anong ginagawa niya? Tanong ni Philip. Huwag mong pansinin ang taong ito. Masyadong walang muwang ang mga karaniwang tao sa gobyerno. Hindi mabubuhay si Nash ngayong gabi. Siguradong hahabulin ko ang posisyon ni Jade. Pulalas ni Colton. Hindi alam ni Colton hindi lamang si Jade ang hindi patay, ngunit nakaligtas pa siya at papunta na siya upang bayaran ang utang sa kanya. Kabanata 1837. Mayroong teleportation circle sa harap ng malaking stone tablet sa Kala Temple. Ito ang tamang landas na nagpadala ng mga tao sa sinaunang gusali sa ilalim ng lawa. Labas tayo. Inatak ni Alex Rockefeller ang kamay ni Dorothy Essex habang nagsasalita ito. Medyo interesado si Dorothy sa lugar na ito at gusto pa rin niyang tumingin sa paligid. Pagkatapos ng lahat, ito na lamang ang natitirang purong lupa ng Budismo. Tiyak na may maiiwan na mga kayamanan. Babalik tayo sa susunod, sabi ni Alex. Idiot ka ba? Natuklasan na ng mga tao mula sa Flying Eagles Academy ang lugar na ito. Sila ang maghuhukay sa paligid. Pagdating ng panahon, mahigpit nilang babantayan ang lugar na ito. Papasok pa ba tayo? Tanong ni Dorothy sa pamamagitan ng telepathy. Misteryosong ngumiti si Alex. Huwag kang mag-alala. Hindi na sila papasok sa Kala Temple, telepatikong sagot ni Alex. Iyon ay dahil imposibleng makapasok. Napatingin si Dorothy kay Alex na may pagdududa. Gayunpaman, napakaraming tao sa paligid nila. Kaya naman, hindi niya inilabas ng malakas ang kanyang mga hinala. Hindi nagtagal, lahat ay umalis sa templo ng Kala. Hindi na rin suot ni Alex ang kaakit-akit na mahabang palda ni Juliet Thompson. Sa halip, kumuha siya ng isang set ng damit mula sa isa sa mga eksperto ng Flying Eagles. Bago umalis sa sinaunang gusaling ito sa tabi ng lawa sa Kala Temple, si Alex ay tahimik na naghum ng isang Buddhist na kanta at nagpahayag ng isang Buddhist secret spell sa stone tablet sa tabi ng pinto. Sa sumunod na sandali, may nangyaring kakaiba. Biglang may mga tunog ng pagsabog mula sa sinaunang gusali na nagtatago sa totoong pasukan ng Kala Temple. Nagsimulang gumuho ang sinaunang gusali sa loob. Nako, mahal. Ano ang nangyayari? Bakit sumabog ang Kala Temple? Maraming mga estudyante ng Flying Eagles Academy ang nagsimulang bumulala sa pagkagulat. Si Jade Benmore at ang iba ay labis ding nagulat at nalito. Hindi pa sila nakakita ng ganito. Gayunpaman, sa loob ng maikling sandali, ang buong sinaunang gusali ay sumabog sa mga piraso. Ito ay naging isang patch ng mga durog na bato. Ang batong tableta na 100 talampakan ng taas ay naputol din sa dalawa at nawala na rin ang harang ng tubig sa lawa. Nakalubog na ngayon ang lahat sa tubig. Maaari pa ba tayong pumasok sa teleportation circle na iyon? Tanong ni Jason Moss. Tignan natin. Sabi ni Juliet. Ang isang grupo ng mga tao ay nagtrabaho ng mahabang panahon upang alisin ang malalaking bato sa ilalim ng lawa, ngunit hindi nila mahanap ang pasukan. Para bang hindi umiral ang pasukan.
Hindi maiwasan ni Dorothy na sumulyap kay Alex. Naalala niya kung paano sumanib sa kanya ang gintong figure at tila may naintindihan siya. Ikinaway ni Jade ang kanyang mga kamay. Kung wala na, kalimutan mo na. Ang isang sinaunang Buddhist purong lupa tulad nito ay may sariling mga patakaran. Hindi ito mahahanap ng hindi nakatadhana. Pagkalipas ng ilang minuto, isang grupo ng mga tao ang lumabas sa ibabaw ng lawa. Ang pagtapak sa lupa ng Amerika ay muling naramdaman na pinasok nila ang ibang mundo sa maraming tao. Ito ay lalo na ang kaso para sa mga miyembro ng Flying Eagles na natrap sa Myriad Demon Valley ng higit sa isang linggo. Marami na silang naranasan na malapit sa kamatayan. Napakahirap ng panahong iyon para sa kanila. Samantala, natuwa ang mga estudyante mula sa Flying Eagles Academy na nakalabas sila ng buhay. Sila ay higit na maswerte kaysa sa mga natigil sa piitan magpakailanman. Nagsimulang tumawag ng mga pangalan si Jade pagkatapos noon. Kingston, Leroy, at June. Mas malubhang pinsala ang natamo mo sa pagkakataong ito at hindi mo na kailangang sumama sa akin. Bumalik sa punong tanggapan ng Flying Eagles at harapin ang kinakailangang gawain. Iyong iba, sumama sa akin para hanapin si Colton. Alex, sasama ka rin sa akin, sabi niya. Napatingin si Alex kay Dorothy. Honey, bakit hindi ka muna umuwi? May dala kang mga bata at hindi ka dapat masyadong gumagalaw. Tumingin si Jade at tinitigan ang tiyan ni Dorothy. Puntis ka ba? Sa anumang kaso, si Jade ang unang 5-star warlord sa Amerika. Ngayon, siya pa nga ang amo ni Alex. Nirerespeto pa rin siya ni Dorothy. Mga quadruplet sila. Tumanggo si Dorothy at ngumiti. Ha? 4 sila. Pulalas ni Jade. Lumapit si Jade kay Dorothy na parang naiintriga. Sa katunayan, bakas pa nga sa mga mata ni Jade ang paghanga. Maaaring hindi maintindihan ng ibang tao ang kanyang nararamdaman. Dahil sa kakaibang kondisyon ng kanyang katawan, hindi na siya nagkaroon ng mga anak kahit na may asawa na siya noon. Ito ay isang bagay na pinagsisihan niya sa buhay. Pinalibutan ng maraming tao si Dorothy at binati siya. Ang mga quadruplet ay talagang hindi karaniwan. Tinapik ni Jade si Alex sa balikat. Magandang kapwa, kamangha-mangha ka sa pagkakaroon ng 4 na sanggol ng sabay-sabay. Sige, hindi mo na kailangang sumama sa akin. Protektahan ang iyong asawa. Kapag tapos na akong makitungo kay Colton, hahanapin kita, sabi niya. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1838. Umiling si Alex Rockefeller. Hindi mangyayari iyon, Master. Makapangyarihan si Colton at kailangan mo ako, sabi niya. Huwag mo akong alalahanin. Hindi ako isang taong may sakit. Paano ito? Ang mga tao sa bahay ay dapat na labis na nag-aalala tungkol sa iyong kaligtasan pati na rin sa akin. Babalik muna ako. Halika at salubungin ako sa karagatan kapag tapos ka na, sabi ni Dorothy Essex. Mag-ingat ka. Dagdag pa ni Dorothy bago itinadyak ang isang paa sa lupa at itinulak ang sarili sa hangin. Siya ay naging isang nagninangas na sinag ng liwanag. Gamit ang kanyang mala-phoenix na span wings, lumipad siya sa silangan. Nakanganga si Luna Flores. Sa sobrang gulat niya ay hindi siya makapagsalita. Sa lahat ng oras na ito, inisip ni Luna na ang paglilinang ni Dorothy ay mas mahina kaysa sa kanya. Iyon ay dahil nag-background check siya kay Dorothy dati. Nalaman ni Luna na si Dorothy ang may-ari ng isang ordinaryong construction company. Si Dorothy ay hindi kailanman nagpakita ng anumang natatanging kakayahan sa martial arts sa nakaraan at siya ay isang ordinaryong tao lamang. Nang makilala ni Luna si Dorothy sa Kala Temple sa pagkakataong ito, naisip niya na marahil ay tinuruan ni Alex si Dorothy ng ilang bagay. Sa karamihan, si Dorothy ay magiging tulad ng mga ordinaryong martial artist. Ngayon, sa wakas na unawaan ni Luna na itinatago ni Dorothy ang kanyang mga kakayahan. Ang bilis at kakayahan ni Dorothy ay higit sa isang antas sa itaas ni Luna. Maging si Jade Benmore at ang iba pa ay labis na nagulat. Yung alagad kong random na pinilit sa ilalim ng aking pangangalaga ay talagang hindi mukhang ordinaryong tao.
Kahit na ang kanyang asawa ay napakahusay na eksperto. Ang puting pasang ito ay hindi rin simple. Demonic pet kaya ito. Hindi maiwasang magtaka ni Jade sa sarili. Hindi nagtagal, naghiwa-hiwalay ang mga tao. Sina Jade at ang iba pa kasama si Alex ay nagdagdag sa isang grupo ng 11. Mabilis silang pumunta sa lugar kung saan nakatira ang pamilya Lawrence ni Oregon. Ang lahat sa grupo ay isang mabigat na dalubhasa. Maaari silang ilarawan bilang ilan sa mga may kakayahang tao sa Amerika. Nang hindi nangangailangan ng anumang sasakyang pangtransportasyon, maaari silang lumipad sa himpapawid. Sa katunayan, ang bilis ng paggalaw nila ay daig pa ang bilis ng tunog. Ang mga ito ay halos mga supersonic na eroplano na gawa sa laman ng tao. Kahit sa ilalim ng sikat ng araw, walang nakapansin sa kanila. Naglakbay sila sa harap ng pintuan ng bahay ng pamilya Lawrence. Bagaman bumuo ang kalahati ng villa ng pamilya Lawrence, may mga tao pa rin sa loob. Ang asawa ni Colton Lawrence, si Michael Lawrence, at ilan sa kanyang mga subordinate ay nandoon lahat. Boom! Tarat-tarat! Sinipa ni Nora Stewart ang pinto at agad na pumasok. Sino ta? How dare you barge into the Lawrence family's residence? May death wish ka ba? Sigaw ni Petunia Lawrence. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming subordinate ni Colton ang sumugod. Bang bang bang! Ang tatlong tao na may disenteng antas ng paglilinang ay pinalipad lahat. Pagwala. Ang mga subordinate ni Jade ay pawang mga elite sa Flying Eagles. Bawat isa sa kanila ay puno ng lakas at sigla. Higit pa rito, walang tigil silang pumapatay ng mga demonyong hayop sa Myriad Demon Valley sa panahong ito. Ang bawat isa sa kanila ay pumatay ng mga demonyong hayop sa libo-libo. Ang nakamamatay na enerhiya na nakapaligid sa kanilang mga katawan ay hindi may kakaila ang tunay na pakikitungo. Nang makita ng mga taong ito ang mga mukha ni Jade at ng iba pa at lahat sila ay natigilan. Puno ng gulat at takot ang mga ekspresyon ng mukha nila. Nakita rin ni Petunia si Jade. Siyempre, alam niya kung sino si Jade. Sa huli, halos mapatalon siya sa takot. Ano ang nangyayari? Hindi ba 100% patay si Jade sa Myriad Demon Valley? Bakit siya buhay at maayos sa aking bahay? Masama ito. Malalagay sa malaking problema si Mr. Lawrence. Isip ni Petunia. Nasaan si Colton Lawrence? Malamig na tanong ni Nora. Bago pa makapagsalita si Petunia, biglang tumakbo si Jade sa ikalawang palapag sa bilis ng kidlat at pinigilan ang isang babae sa pagtakas. Sheila Jennings, bigyan mo ako ng paliwanag. Tumingin si Jade sa kanya at nagsalita. Sa susunod na sandali, lahat mula sa Flying Eagles ay sumugod. Hindi makapaniwalang tumingin sila sa babae. Sheila, hindi ba? Hindi ka ba namatay sa Myriad Demon Valley? Kamusta ka dito? May nagtanong. Kabanata 1839. Nakita ni Alex Rockefeller na ang babaeng ito ay tila nasa 30s at siya ay mukhang kaakit-akit. Gayunpaman, may pabango sa kanyang katawan na nagparamdam sa kanya ng hindi komportable. Amoy duguan. Samantala, si Sheila Jennings ay isang taong namatay bago si Jade Benmore at iba pa na nakulong sa Myriad Demon Valley. Ngunit ngayon na siya ay lumitaw na buhay at maayos dito, nagtaas ito ng maraming hinala. Nakakatakot ang ekspresyon ng mukha ni Sheila. Ate Benmore, ako. Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Jade. Habang nagkakaganito si Sheila, mas napatunayan nito na tama ang hula ni Jade. Ito ay isang bagay na hindi gustong mangyari ni Jade at hindi niya mapapatawad si Sheila para dito. Naalala ni Jade ang lahat ng pinagdaanan ni Sheila. Sheila, sana marinig ko ang totoo. Hindi ka ganito sa puso ko. Bakit mo iyon ginawa? Nanginag ang katawan ni Sheila at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Biglang lumuhod si Sheila sa lupa. Ate Benmore, patayin mo ako. Masyado akong nahihiya na mabuhay. I'm sorry sa nagawa ko sa inyong lahat. I'm sorry. Para sa mga kapatid ko na namatay. Mabangis na sumugod si Nora Stewart at hinawakan si Sheila sa kanyang kwelyo. Ikaw talaga. Ito lang ikaw. Bakit? Bakit mo ginawa ang ganoong bagay?
28 kasamahan, 28 buhay. Isa pa, naging ganito ang kapatid ko. Sa palagay mo ba ay mapapatawad ka ng iyong kamatayan? Hindi lamang ninyo ipinagkanulo ang aming 28 magkakapatid, ngunit ipinagkanulo mo rin ang buong Flying Eagle at bawat mamamayan sa Amerika. Mamatay ka man ng 10,000 beses, hindi nito mapapatawad ang iyong krimen, galit na sigaw ni Nora. Hindi maipaliwanag ang galit ni Nora. Sinimulan niyang suntukin at sipain si Sheila. Lumuhad si Sheila sa lupa at hindi nanlaban. Tila determinado siyang mamatay. Hindi nagtagal, napuno ng dugo ang bibig at ilong niya. Gayunpaman, naramdaman ni Alex na tumiindi ang madugong amoy sa kanyang katawan. Ito ay hindi dahil sa dugo sa kanyang bibig at ilong. Sa halip, ito ay dahil sa dugong dumadaloy sa kanyang katawan. Ang dugong ito ay naglalaman ng napakasama, masamang aura. Sa oras na iyon, biglang hinawakan ni Sheila ang kamay ni Nora habang nasasarapan si Nora sa proseso ng pagpalo kay Sheila. Pagkatapos ay marahas niyang sinaksak ang tiyan ni Nora. Oof! Hindi inaasahan ni Nora na aatakihin siya ni Sheila sa sandaling ito. Bukod dito, masyadong mabilis si Sheila. Nangyari ito nang napakabilis kaya hindi nakapag-react si Nora sa oras. Ang kamay ni Sheila ay tumusok sa tiyan ni Nora at ang kanyang buong kamay ay lumitaw sa likod ni Nora. Hindi na iyon kamay. Sa halip, ito ay isang madilim na pulang kuko na may pangit na pattern at kaliskis. Nora! Galit na sigaw ni Jade at itinaas ang kamay na parang espada. Balasahin. Pinutol ni Jade ang braso ni Sheila sa isang hampas. Napaatras si Nora. Pumulwak ang dugo mula sa sugat sa kanyang tiyan. Mabilis na sumugod si Alex sa bilis ng kidlat at hinawakan si Nora sa kanyang baywang. Ginawa niya ang Zarveko anteng-anteng sa kanyang mga daliri at inilagay ito sa kanyang katawan. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga dumadagandong na karayom upang mabilis na matigil ang pagdurugo bago pilit na hinugot ang putol na braso mula sa tiyan ni Nora. Masakit na sigaw ni Nora. Mas matindi pa ang sakit na ito kaysa sa sakit na naramdaman niya nang mabutas ang kanyang tiyan. Iyon ay dahil ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan ngayon. Napahawak si Nora sa buhok ni Alex. You little brat. Ito ba ang iyong paghihiganti? Mamamatay na ako. Bakit mo pa ako pinapahirapan ng ganito? Binuka ni Alex ang palad niya at idiniin ito sa sugat niya. Ang isang taong malapit ng mamatay ay hindi makapagsalita nito ng matatas. Huwag mag-alala. Kung ayaw kong mamatay ka, hindi ka pwedeng mamatay, sabi ni Alex. Patuloy na dinadala ni Alex ang espiritual na kapangyarihan mula sa kanyang gininto ang kaibuturan sa kanyang katawan. Ang sugat ni Nora ay mabilis na naghihilom. Samantala, sina Jade at ang iba pa ay sumabak sa isang matinding labanan. Sa isang kisap mata, binugbog nila ang pisikal na katawan ni Sheila. Nakatakas ang kaluluwa ni Sheila. Gayunpaman nang makita ng lahat ang kanyang kaluluwa at lahat sila ay nabigla. Hindi na siya tulad ng una niyang hitsura. Ang kanyang kaluluwa ay nadungisan. Ang kalahati nito ay tao at ang kalahati ay isang demonyo. Matagal na siyang nagbago. The Asterisk man ito. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1840. Nang makita ni Jade Benmore si Sheila Jennings na ganito, naintindihan niya agad ang lahat. Hindi na kailangang magtanong pa. Sila ay nakaset up mula pa sa simula. Si Sheila ang taong responsable sa paghahanap ng landas. Siya ay may likas na talento sa mga direksyon at nakakaramdam ng panganib. Gayunpaman, sinadya niyang pangunahan ang lahat sa Myriad Demon Valley. Samantala, ang kanyang pagkakakilanlan na kalahating demonyo ay humadlang sa kanya mula sa pag-atake ng mga demonyong hayop. Kaya naman, peke lang ang pagkamatay niya. Boom! Tarat-tarat! Sinira ni Jade ang nagbagong kaluluwa ni Sheila sa isang hampas ng palad. Sumugod si Jade kay Nora Stewart. Nora! Kumusta ka? Namula ang mga mata ni Nora at nagsimula siyang umiyak. Ate, hindi na ako makakalaban mo. Lahat mangyaring mag-ingat. Kahit nawala na ako, ang diwa ng Flying Eagles ay dapat manatili magpakailanman.
Nora, lahat ng iba sa Flying Eagles ay nalungkot din. Nagawa ni Nora na makatakas sa kamatayan sa Myriad Demon Valley. Walang umaasa na mamamatay siya dito. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Alex ang tiyan ni Nora. Pagkatapos ay sinampal niya ito ng mahina para makatunog. Magaling ka na ngayon, sabi niya. Ha? Anong ibig mong sabihin na ayos lang ako? May napakalaking sugat. Pati ang bituka ko, nagulat si Nora sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap. Saan napunta ang butas ng tiyan niya? Nagkaroon ng ganoong kalaking sugat. Bakit? Bakit wala siyang maramdaman? Inubad ni Nora ang butones ng kanyang kamiseta para hub-aidan ang kanyang tiyan. Napakaraming bakas ng dugo dito, ngunit talagang gumaling na ang sugat. Bukod sa medyo mapula at malambot ang balat niya, normal ang lahat. Wala rin siyang maramdamang sakit. Ikaw, paano mo nagawa? Halos nagtaka si Nora kung tao si Alex. Paano magagawa ng isang tao ang isang bagay na tulad nito? Nakahinga si Jade kay Alex. Pagkatapos ay tinapik-tapik niya si Alex ng panlalaki. Pagaling. Sa piling mo, lalo akong ligtas. Nagsimula ring tumawa si Nora habang nakapulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Alex. You little brat. Ang iyong mga kasanayan sa medikal ay talagang namumukod-tangi. Utang ko na naman sa iyo ang buhay ko. Mukhang hindi na kita mababayaran. Paano kung gantihan kita ng aking katawan sa halip? Kaya kung maging asawa mo. Mabilis na tinulak ni Alex si Nora. I-save mo. I might consider it if you had a daughter, sabi niya. Samantala, si Petunia Lawrence ay nagsisikap na tawagan ang kanyang asawa, si Colton Lawrence, sa telepono. Pumalik na si Jade at nakita pa niya ang pekone ni na Colton at Sheila. Iniisip pa lang kung ano ang susunod na mangyayari ay sumakit ang ulo ni Petunia. Inihalin tulad ito sa isang nabigong paghihimagsik noong sinaunang panahon. May magandang lumabas ba dito? Mamamatay sila ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang telepono ni Colton ay naka-off. Pinatay din ng dalawang Heavenly Kings na sumama sa kanya ang kanilang mga telepono. Ito ang utos ng gobyerno. Kailangang isara ng lahat ng kalahok sa pulong ang kanilang mga telepono upang maiwasan ang mga mensaheng ipinadala sa mga tagalabas at posibleng makagambala sa pulong. Kaya naman, hindi makontak ni Petunia si Colton. Sa gitna ng gulat, sinunggaban ng subordinate ni Jade si Petunia. Pagsalita ka. Nasaan si Colton Lawrence? Umiling si Petunia. Tumanggi siyang ilantad ang lokasyon ng kanyang asawa. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Jade ng mensahe mula kay Leroy na kababalik lang sa punong tanggapan. Nalaman niya na ang mga opisyal ng gobyerno ay nag-organisa ng isang mataas na antas ng pagpupulong. Ilang tao ang nag-uusap kung sino ang papalit sa kanya. Si Colton ang may pinakamagandang pagkakataon na gawin ito. Kabanata 1841. Mukhang may nagmamadaling papalit sa akin. Tumingin si Jade Benmore kay Petunia Lawrence at malamig na tumawa bago iwagayway ang kanyang kamay. Aarestuhin siya. May tumakbo agad paarap para makuha si Petunia. Jade, anong karapatan mong arestuhin ako? May warrant of arrest ka ba? Ako ang asawa ng left-wing lieutenant. Kahit na talagang gumawa ako ng krimen, ang gobyerno ng Amerika ang dapat na umaaresto sa akin. Sino ka sa tingin mo? Ako ang gobyerno ng Amerika, sabi ni Jade. Lahat ng tao sa Villa ay pinigilan. Maging si Michael Lawrence ay hindi nakaligtas. Gayunpaman, tulad ng ilang mga tao ay handa na upang silyuhan ang paglilinang ng Michael at ang iba pa upang itali sila, Michael ay naging baliw muli. Nagkataon lang na may malapit na malaki at napakagandang puno. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Michael bago umakbay upang yakapin ang puno. Fairy Doctor, miss na kita. Na-miss mo ba ako? Mawa. Sabi niya na may ngiti sa labi. Inalikan ni Michael ang puno. Gulat na gulat ang lahat. Anong ginagawa ng lalaking ito? Sa tingin ba niya ay fairy doctor ang punong ito? O mahal, tiyak na nakakasakit ito sa mata. Hingal na hingal si Nora Stewart habang tinatakpan ang bibig.
Naalala ni Jade ang hypnosis na sinabi sa kanya ni Alex Rockefeller noon. Sinaman niya ng tingin si Michael. Ito ba ang resulta ng hypnosis mo sa kanya? Ito ang nagpapaliwanag kung bakit nagalit si Colton, she growled. Ano? Ginawa mo ito, Alex? Pulalas ni Nora. Ito ay talagang hypnosis. Ang paglilinang ni Michael ay hindi mahina at mayroon din siyang matatag na lakas ng pag-iisip. Kung maaari mong maging dahilan upang siya ay nasa ganitong estado, gaano kalakas ang iyong hypnosis? Maaari kong subukan ito sa iyo, sabi ni Alex. Gusto nga ni Nora na subukan ito, ngunit pagkatapos isipin kung gaano kalakas ang mga medikal na kasanayan ni Alex, nakaramdam siya ng takot na gawin ito. Ang lalaking ito ay hindi kailanman naging mahilig sa kanya. Kung gumawa siya ng isang bagay na hindi nararapat matapos siyang i-hypnotize, siya ang haharap sa pagkawala. Commander Laika, manatili ka rito at bantayan mo ang mga taong ito. Iyong iba sumama sa akin para hanapin si Colton, sabi ni Jade. Si Richit Asterisk. Samantala, nagpupulong ang mga high-level na miyembro ng Flying Eagles. Sinimula ni Colton Lawrence na gawing mahirap ang mga bagay para sa iba. Lagi nang sinusunod ng Flying Eagles ang alituntunin ng pagsunod sa pinakamalakas na pinuno mula nang itatag ito. Ganito rin ang ginagawa sa martial arts realm. Tanging ang pinakamalakas na martial artist ang maaaring maging commander ng Flying Eagles. Ang iba ay kalokohan lang. Hence, I suggest we have a match in the ring. Kung sino ang manalo ay magiging commander. Idinagdag niya. Sa sandaling sinabi ito ni Colton, isang tao mula sa gobyerno ng Amerika ang hindi sumang-ayon. Ang commander ng Flying Eagles ay dapat na isang taong inuuna ang malaking larawan at dapat magkaroon ng kakayahang mag-utos ng mga tropa sa labanan. Paano tayo aasa lamang sa martial arts? Ang pagkakaroon nito ay hindi tumutukoy kung ano ang isang commander. Naglabas si Colton ng isang matatag at kahangahangang aura. Ang napakalaking presyon ay dumaan sa taong iyon na parang tsunami. Sa sumunod na segundo, dumura siya ng dugo sa kanyang bibig at bumagsak sa lupa. Tumingin siya kay Colton na may takot na ekspresyon. Ako ay isang Amerikanong mataas na opisyal ng gobyerno. Sa mga tuntunin ng pagrarango, mas mababa ka sa akin. How dare you attack me? Hindi ka ba natatakot sa instant prosecution? Tumawa ng malakas si Colton. Iusagan ako. Ikaw ay walang iba kundi isang langgam. Paano mo ako papatayin? Hindi mo man lang matitiis ang titig ko pero iniisip mo pa rin na impluwensyahan ang susunod na commander ng Flying Eagles. Itinaas ni Colton ang kanyang kamay at sinipsip ang tao. Nalampasan mo na ba ang sinaunang hangganan noon? Alam mo ba na maraming lugar sa loob na hinding-hindi mo papasok sa buong buhay mo? Pagpasok mo, mamamatay ka. Paliwanagan mo ako. Maaari bang maging commander ang isang tulad nito? Hindi ba maaaring magpakamatay ang isang baguhan na mamuno sa isang grupo ng mga eksperto? Ang opisyal ng gobyerno ng Amerika ay malakas na inihagis sa lupa. Pumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong at hindi na siya makabangon pagkaraan ng mahabang panahon. Kahit na mali siya, Colton, hindi mo siya kailangang saktan ng ganito, hindi ba? Tanong ng isang babae. Siya si Gail Dorsey, ang military counselor ni Jade. Gayunpaman, hindi rin nagustuhan ni Gail ang pakikialam ng mga tao ng gobyerno kung sino ang dapat maging commander. Hindi nagkamali si Colton nang sabihin niyang hindi dapat utusan ng mga amateur ang mga eksperto. Ito ay isang malaking pagkakamali sa hukbo. Ang mga malalaking boss na iyon na nagpapabeya sa mga naka-air condition na silid ay maaaring magbigay ng random na pagkakasunod-sunod, ngunit ang mga mamamatay ay ang mga sundalo sa mga larangan ng digmaan. Sa kabila nito, si Colton ay isang malamig na puso at ambisyosong tao. Sa halip na hayaan siyang maging komandante, mas mabuting hayaan ang isang tao mula sa gobyerno ng Amerika na kumuha ng posisyon. Tumawa si Colton. Kasalanan ko kung ganoon. Hindi man lang ako gumamit ng lakas at napakalubhana ng sugat niya. Sige, hihingi ako ng paumanhin para dito. Paumanhin, Ginoo. Hindi dapat ako tumingin sa iyo gamit ang aking mga mata. Ito ay dahil talagang mahina ka.
Hindi ko man lang naisip na hindi mo ako matiis na nakatingin sa'yo. Kailangan kong yumuko at humingi ng tawad, aniya. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1842. Yumuko talaga si Colton Lawrence sa taong iyon. Gayunpaman sa susunod na segundo siya ay nagmukhang siya ay napiga ng 1,000 toneladang steamroller. Ang buong katawan niya ay naging laman ng laman. Ikaw, Colton Lawrence, nakakahiya ka. May sumigaw, isa ring opisyal ng gobyerno ng Amerika. Gayunpaman pagkatapos natitigan ni Colton, hindi siya nang ahas na humakbang pasulong. Napaatras siya, nakasimangot. Nagsimulang tumawa ng malakas si Colton. Nilaibat niya ang tingin sa lahat ng tao sa kwarto. Bigla siyang nagwalas ng kamay, itinaas ang mesa sa gitna ng meeting room. Isang nakakabinging boom ang maririnig habang inihagis ang mesa sa bintana. Ito ang 36 na palapag. Gaano karaming puwersa ang taglay ng gayong malaking mesa nang tumama ito sa lupa. Ito ay kumikilos halos tulad ng isang bomba. Maya-maya, maririnig na ang crunching metal ng isang kotseng nadudurog. Ang hindi mabilang na mga kotse ay nag-alarm din, salamat sa mga labi ng mga alon ng enerhiya, na lumilikha ng isang malakas na cacophony sa lungsod sa kalagitnaan ng gabi. Colton, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Jonathan Ferris, ang right-wing lieutenant. Tumawa si Colton. Hindi ba natin pinipili ang commander ng Flying Eagles? Ang ibig kong sabihin, ang mas malakas na tao ay magiging commander. Anong problema? Tuwag ka ba, Jonathan Ferris? Maaari mong piliin na huwag lumaban. Diretso lang ang back out. Walang pumipigil sa iyo. Ang pagiging nasa parehong rango bilang Colton, si Jonathan ay isa ring dalubhasa sa kanyang sariling karapatan. Palibhasay na provoke sa ganoong paraan sa pulong, hindi ba siya masyadong mahihiya na iangat ang kanyang ulo pagkatapos nito kung hindi man lang siya tumugon? Kung nalaman ng mga tropang kana na ang kanilang pinuno ay umaasal na parang duwag sa harap ng kaliwang tenyente, makalimutan ni Jonathan ang pagiging pinuno nila. Agad na nagalit, itinuro ni Jonathan ang kanyang daliri sa ilong ni Colton habang sumisigaw, Colton, ang kulit mo. Sinong duwag, eh? Ikaw ang duwag. Umisi si Colton at lumakad ng ilang hakbang patungo sa gitna ng silid. Malaki. Sinabi mo. Kaya kung talunin ka sa isang galaw, Jonathan. Naniniwala ka ba doon? Kalokohan yan. Kumanti naman si Jonathan. Dahil hindi ka naniniwala, bakit hindi tayo tumaya? Kung hindi mo makayanan ang isang pag-atake ko, magiging tagasunod ka na sa akin mula ngayon. Kung hindi ka mananatili sa iyong mga salita, parurusahan ka ng langit. Bulalas ni Colton. Ano? Para sa mga taong tulad nila na may ganitong antas ng paglilinang, ang panunumpa ay isang bagay na dapat iwasan. Iyon ay dahil ang mga panunumpa ay nauugnay sa kanilang kinabukasan sa void-shattering stage ng cultivation. Kung hindi sila tumupad sa isang panunumpa, malamang na sila ay lumunin ng demonyo sa kanilang mga puso. Sa mga hindi gaanong malalang kaso, maaari silang masugatan ng husto. Sa mas mahigpit na mga kaso, maaaring mabaigo lamang sila sa kapigatian at mamatay. Huwag mong sabihing oo sa kanya, Jonathan. He's just trying to trigger you, sabi ni Gail Dorsey. Ganito ka ba talaga nagiging duwag, Jonathan? Kung ganoon, ako mismo ang magpapasumpa. Kung hindi kita matatalo sa isang pag-atake, ako ang magiging tagasunod mo. Kung hindi ko matupad ang panunumpa, tatamaan ako ng kidlat, malakas na pahayag ni Colton. Gulat na tiningnan ni Jonathan si Colton, hindi niya inaasahan na manunumpa siya. Samantala, hindi bababa sa ilang dosenang tao sa paligid ni Jonathan, ang lahat ay nakatingin sa kanya. Kaya niya bang umatras? Di asterisk man ito. Hindi ako natatakot, naisip ni Jonathan. Sige. Tataya ako sa iyo. Sinabi niya. Sa susunod na segundo, nagsimula ang labanan. Dinilat ni Colton ang kanyang mga mata. Isang madugong pulang ilaw ang sumilay sa kanyang mga mata at sinuntok niya si Jonathan. Kabanata 1843. Matapos ihagis ni Colton Lawrence ang kanyang suntok, na puno ng madugong enerhiya ang buong meeting room. Para bang lahat ay nasa dagat ng dugo.
Nagkaroon ng hindi maihahambing na kasamaan at labis na nabalisa na aura. Isang malaking anino ang lumitaw sa likod ni Colton. Hindi lahat ng nasa meeting room ay isang cultivation expert. Ang ilan ay mga opisyal ng gobyerno ng Amerika. Bukod kay Nash Youngblood, ang taong pinili nila na nagtataglay ng disenteng antas ng cultivation sa kalahating hakbang na Spirit Sever ang rank, ang iba pa sa kanila ay may mga antas ng cultivation na hindi man lang dapat banggitin. Sa katunayan, mayroong dalawang ordinaryong tao na walang bakas ng paglilinang sa kanila. Paano haharapin ng mga taong katulad nila ang pag-atake ng isang eksperto sa Tribulation Crossing? Halos sa sandaling ihagis ni Colton ang kanyang suntok, ang mga taong ito ay pumulupot sa lupa at dumura ng malalaking subo ng dugo. Nagsimulang sumigaw si Gale Dorsey. Colton, nabaliw ka na ba? Pigilan ang iyong kahangahangang aura. Huwag mong saktan ng ibang tao. Bagamat hindi gusto ni Gale na masangkot ang mga tao mula sa gobyerno ng Amerika, ang Amerika ay pinamamahalaan pa rin ng gobyerno. Ang ilang mga patakaran ay kailangang sundin anuman ang mangyari. Gayunpaman tila wala nang pakialam si Colton sa alinman sa mga ito. Hindi lang niya pinahina ang kanyang kahangahangang aura, ngunit hinayaan pa niya itong lumakas. Nagdulot ito ng matinding tensyon sa buong silid. Sigaw ni Gale habang mabilis na winawagayway ang kamay para protektahan ang mga opisyal ng gobyerno. Inarang ng kalahating transparent na protective barrier ang kahangahangang aura ni Colton na parang payong. Gayunpaman, ang isa sa mga opisyal ng gobyerno ay hindi pinalad na maprotektahan. Boom! Tarat-tarat! Sumabog ang buong katawan niya na parang pakwan. Napatingin si Jonathan Perez habang unti-unting lumalapit ang kamao ni Colton. Colton, akala ko napakalakas mo. Sa tingin mo ba matatalo mo ako sa isang suntok base sa iyong masamang pamamaraan ng pagsuntok? Pag wala ka, umuuso siya. Si Jonathan ay may partikular na pamamaraan para sa kanyang mga paa. Tinawag itong 7 kicks of absolution. Dagendong. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Jonathan. Napuno ng espiritual na kapangyarihan ang kanyang mga binti at naging sanhi ng pagdoble nito sa laki. Maging ang kanyang pantalon ay napunit dahil sa pagpapalawak. 7 kicks of absolution. Umanda ka sa kamatayan. Sigaw ni Jonathan. Nagpadala siya ng paulit-ulit na pag-atake sa pamamagitan ng pagsipa-pasulong. Nang makita ito ng ilan sa mga nasasakupan ni Jonathan, nagsimula silang tumawa ng malakas. Lieutenant Lawrence, mukhang magiging alagad ka na ng amo namin. Hindi ka nakatadhana na maging commander ng Flying Eagles. Pagkatapos nilang magsalita, ipinagpatuloy ni Colton ang paghagis ng kanyang kamao pasulong na hindi sumusuko. Ang kanyang kamao ay tumama sa ilalim ng paa ni Jonathan. Boom! Tarat-tarat! Isang nakakabinging pagsabog ang nangyari. Tumigil ang katawan ni Jonathan. Ang kanyang paa ay naglabas ng tunog ng popcorn, ang tunog na magpapadala ng panginginig sa gulugod. Ito ay tunog ng mga buto na dinudurog. Ang suntok ni Colton ay talagang durog sa binti ni Jonathan ng buo. Bawat pulgada ng buto ay nadurog. Boom! Tarat-tarat! Samantala, para bang ang buong floorboard sa ibaba ng mga paa ni Colton ay tinatangay ng mga high-grade na pampasabog. Isang malaking butas ang lumitaw sa sahig na konektado sa sahig sa ibaba nito. Kuya! Boss! Mabilis na sumugod ang mga nasasakupan ni Jonathan upang mahuli siya. Samantala, ang paa ni Jonathan ay nawasak na. Kahit na sa kanyang mga kakayahan sa paglilinang, mahihirapang gumaling ang kanyang paa. Piff! Nagluwa si Jonathan ng malaking subo ng dugo. Hindi lang nabasag ng suntok ni Colton ang paa ni Jonathan kundi nagpadala rin ito ng kakaiba, madugong enerhiya sa mga ugat ni Jonathan. Dumiretso ang enerhiya sa puso ni Jonathan at napinsala ng husto ang mga daluyan ng dugo nito. Naghahanda si Colton na patayin si Jonathan. Samantala, ang malakas na pag-atake ni Colton ay nagulat sa lahat sa silid. Nang tumingin ang mga opisyal ng gobyerno ng Amerika kay Colton, napuno ng takot ang kanilang mga mata. Walang ideya ang mga taong ito kung gaano kitakot ang mga eksperto sa Tribulation Crossing.
Ngayong personal nilang nasaksihan ang kapangyarihan na hindi maaaring taglayin ng isang ordinaryong tao, namutla ang kanilang mga mukha at nagsimula silang manginig ng hindi mapigilan. Anong sabi mo, Jonathan? Susuko ka ba sa akin? Tanong ni Colton. Ang nasasakupan ni Colton, si Philip Jules, ay nagsimulang matuwa. Ang aking commander ay nagpakita na ng awa kung hindi ay napatay ka sa isang welga. Si Jonathan ay tumalsik ng isa pang subo ng dugo. May tinanong ka, Jonathan. Magsusumit ka ba? Tanong ni Jim Granger. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1844. Tinitigan ni Gale Dorsey si Colton Lawrence. Anong martial arts technique ang ginamit mo, Colton? Ito ay puno ng madugong, masamang enerhiya. Ito ba ay isang masamang pamamaraan? Tumawa ng malakas si Colton. Bakit ito isang masamang pamamaraan? Bakit may madugong, masamang enerhiya? Paano ako gumagamit ng masamang pamamaraan? Nakapatay ako ng mahigit 1,000,000 demonyong hayop sa larangan ng digmaan at nag-ipon ito para sa akin ng hindi masusukat na masamang aura at madugong amoy. Bilang isang militar na tagapayo na nagbibigay lamang ng kakilakilabot na payo sa likod ng mga eksena, hindi mo ito maiintindihan. Hindi ka rin dapat magsalita ng kalokohan. Nagpapamukha ka lang, ignorante. Napuno ng galit ang puso ni Gale nang marinig niya ito. Hindi siya ignorante na babae, kakaiba ang background niya. Sa katotohanan, ipinanganak siya noong panahon ng Republika. Anak ng isang lalaking militar, nagpasya siyang sumali sa digmaan pagkatapos. Gayunpaman siya ay nasugatan ng isang taksil kung saan ang kanyang pisikal na katawan at kaluluwa ay ginawang isang uri ng papel sa labanan. Naligtas lamang siya pagkatapos ng isang siglo. Siya ay isang babaeng may malalim na kaalaman. Gayunpaman, ito ang tunay niyang unang pagkakataon na nasaksihan ang aura na ibinubuga ni Colton. Hindi tumingin si Colton kay Gale, sa halip ay nakatitig kay Jonathan Ferris. Jonathan, aminado ka bang talo ka? Isa kang matandang lalaki. Hindi mo ba kakainin ang iyong mga salita? Mula ngayon, ikaw ay isang tagasunod ko. Ngayon, gagamitin ko ang aking seniority at irerekomenda ang aking sarili bilang commander ng Flying Eagles. Ang right-wing Lieutenant Jonathan Ferris ay bumoto para suportahan ako. Gale Dorsey, what do you say? Napatingin si Gale kay Jonathan. Gayunpaman, nakita niya ang ulo nito na nakayuko, tila tahimik na sumasang-ayon sa sinabi ni Colton. Napatingin tuloy si Gale kay Nash Youngblood. Gayunpaman, malamig na tumawa si Colton. Gale, huwag kang mag-atubiling tumingin sa langgam na iyon. Siya ay isang tao lamang na ipinadala ng gobyerno upang makakuha ng isang salita. Hindi ko siya itinuturing na kandidato. Kung ang gobyerno ay maglakas loob na makialam sa mga usapin sa Flying Eagles, papatayin ko sila. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Gale. Sige. Dahil sinabi mo na ang pinakamalakas na tao ay magiging commander, makikipagkompetensya ako sa iyo, sa wakas ay sinabi niya. Pagkasabi niya nito ay pinigilan siya ng dalawa niyang kaibigan. Huwag gawin ito, tagapayo. Ang mga kakayahan ni Colton ay mas malaki kaysa sa aming inaasahan. Papatayin ka niya. Ang aking isip ay nabuo. Giit ni Gale. Bilang tagapayo ng militar, hinding-hindi magbabago ang isip niya kapag nakapagpasya na siya sa isang bagay. Alam na alam ng mga kaibigan niya ang pagkatao niya. Nang marinig nila ang sinabi niya, napaatras na lamang sila at nagmamasid na kinakabahan. Tumawa ng mahina si Colton. Sige, ayon sa gusto mo. Nag-iisang tagapayo ng militar, bakit hindi rin tayo tumaya? Ano ang gusto mong tayaan? Tanong ni Gale. Kung matatalo ka, maging babae ka. Paano kung ganoon? Tanong ni Colton. Agad na nag-init ang ulo ni Gale. Colton, babayaran mo ang sinabi mo. Walang sabi-sabi, kumagulgol si Gale. Wham! Para bang tumatagos sa kalawakan, isang mahabang litigo ang pumutok kay Colton. Tumawa ng malakas si Colton. Sa halip na umatras, umusad siya. Militar na tagapayo. Hindi ko akalain na mahilig kang maglaro ng litigo. Mahilig din akong maglaro ng litigo. Bakit hindi tayo naglalaro sa kwarto?
May mga kandila pa ako. Gusto mo ba iyon? Pamatay. Tili ni Gale. Tererat tererat. Boom boom boom. Nagkasagupaan ang dalawa, ngunit agad na nakita kung sino ang mas malakas. Bagamat sinusubukan na ni Gale ang kanyang makakaya, halos hindi nag-effort si Colton. Sa wakas, hindi na gustong maglaro si Colton. Napahawak siya sa mahabang letigo ni Gale. Matapos itong agawin, ibinoling niya ang letigo sa mukha ni Gale. Anong masasabi mo? Magsusumit ka ba? Sino pa bang gustong makipag-away sa akin? Wala na bang iba? Malaki. Kung ganoon, inaanunsyo ko na mula ngayon, ako, si Colton Lawrence, ang magiging commander ng Flying Eagles. Bulalas ni Colton. Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto ng meeting room. Pumasok si Jade Benmore. Tinanong mo ba ako tungkol sa pagiging commander? Malamig na tanong ni Jade. Ha? Halos maputol ang dila ni Colton nang makita si Jade. Kabanata 1845. Jade. Jade Benmore. Hindi ka patay. Nagulat si Colton Lawrence. Hindi siya makapaniwala at hindi siya makapaniwala. Paano ito nangyari? Siya ay nagtrabaho ng husto upang akitin si Jade Benmore at ang iba pa sa Myriad Demon Valley. Isa itong setup na ginagarantiyahan ang kanilang pagkamatay. Paanong hindi ka patay? Ano ang gagawin ko kung hindi ka patay? Kung hindi ka papatay, hindi ba nangangahulugan iyon na malalagay ako sa matinding problema? Naisip ni Colton. Siyempre, gusto mong patay na ako. Iyan lang ang paraan para mapalitan mo ako. Unfortunately, you'll have to be disappointed, sabi ni Jade. Sa sandaling iyon, tumakbo si Eleanor Curtis at madamdaming tinitigan si Jade. Commander Benmore, nakabalik ka ng ligtas. Iyan ay mahusay. Nakita ni Jade ang isang marka ng letigo sa mukha ni Eleanor. Ikinalulungkot ko ang sakit na naranasan mo, Military Counselor Eleanor. Hindi lang si Eleanor kundi si Jonathan Ferres at ang kanyang mga kapatid ay lumapit din para batiin si Jade. Maraming tauhan ng Flying Eagles ang natuwa nang makitang ligtas na nakabalik si Jade. Ito ay isang bagay na nagkakahalaga ng pagdiriwang. Kung tutuusin, karamihan sa mga tao ay umaasa na walang masamang nangyari sa kanya. Ang mga taong tulad ni Colton ay ang minorya. Tinitigan ni Nora Stewart si Colton habang malamig na sumisigaw, Colton, how dare you plot against Flying Eagles 5-star warlord? Dinala mo kami sa Myriad Demon Valley, pinatay ang 28 bayani sa digmaan ng Flying Eagles. Ano ang motibo mo? Paano ka mapaparusahan? Nang sabihin niya ito, nagulat ang lahat ng naroroon. Ano? Talagang nagplano si Colton na patayin si Commander Benmore sa pamamagitan ng pag-akit sa kanya at sa iba pa sa Myriad Demon Valley. Ang taong ito ay nararapat na mamatay. How dare he hurt the strongest commander in America? Ano pa ang hindi niya kinatatakutan na gawin? Iyon ang nagpapaliwanag sa kanyang mabangis na pag-uugali. Pinatay niya ang isang tao sa sandaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Matagal na pala siyang nagpaplano ng rebelyon. Nagsimulang ituro at sigawan ng mga nasa paligid si Colton. Masyadong masama ang karakter ni Colton. Ang mga taong tulad niya ay hindi dapat paigang manatili sa Flying Eagles. Samantala, tumaas ang mga kilay ni Colton sa galit. Nagkatinginan siya at ang kanyang dalawang hari sa langit. Gawin mo. Biglang sigaw ni Colton. Boom! Tarat-tarat. Inilabas ni Colton ang lahat ng lakas ng kanyang rango ng Advanced Delation Crossing. Hindi lang iyon. Matapos magpakawala ng malakas na sigaw, napuno ng amoy ng dugo ang buong silid ng nakakaakit na aura sa kanyang katawan. Ito ay napakalakas na ito ay nagparamdam sa isang tao na parang sumusuka. Samantala, lumitaw sa likuran niya ang anino ng isang sinaunang demonyong Diyos. Laking gulat ni Alex Rockefeller nang makita ito. Iyan ba ang demonyong Diyos, si Bloodshear? Tanong ni Alex. Ang demonyong Diyos na ito ay kapareho ng shadow figure na ipinatawag sa Kala Temple matapos ang kinan ng Bloodshear ang isa sa mga miyembro ng team. Ang tanong ni Alex ay agad na nakakuha ng atensyon ni Colton. Inilipat ni Colton ang kanyang tingin kay Alex na may dugong mga mata. Pagkatapos nun tumawa siya ng malakas.
Alex, ikaw naman. Hindi ko na kailangang mag-aksaya ng anumang pagsisikap na hanapin ka. Ikaw mismo ang lumapit sa akin. Sisiguraduhin kong hindi ka na muling magkakatawang tao. Ikaw ba si Alex Rockefeller? Kung okay ka lang, paano si Spencer Quinn? Tanong ni Philip Jules. Tumakbo si Alex sa likod ni Nora at hinawakan siya sa bewang. 2 beses ko nang niligtas ang buhay mo. You must protect me, mahina niyang sabi. Tumanggo naman si Nora ng mariin. Spencer. Siyempre, patay na siya. Kaninong alagad ako? Kahit na mayroong 10 Spencer Quinns, mamamatay silang lahat, sabi ni Alex. Ang hindi malinaw na mensahe niya ay parang si Jade ang pumatay kay Spencer Quinn. Samantala, ganap na nagbago ang aura ni Colton. Siya ay hindi gaanong tao at mas katulad ng isang demonyo. Pagkatapos ng isang malakas na sigaw, sinisingil niya si Alex. Gayunpaman, paano niya malalampasan si Jade? Colton Lawrence, babayaran mo ang buhay ng 28 mandirigma ng Flying Eagles gamit ang iyong dugo. Sigaw ni Jade. Habang hinaharangan niya si Colton, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na pamamaraan ng pagpatay. Dahil nalason ang kanyang katawan, kailangan niyang tapusin ng mabilis ang laban na ito. Boom! Tarat-tarat! Sa sandaling nagsimulang mag-away ang dalawang partido, ang buong gusali ay nagsimulang yumanig ng husto. Sa isang iglap, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa lahat ng dako. Ang mga opisyal ng gobyerno ng Amerika ay natakot lahat. Namutla ang kanilang mga mukha at nanginginig ang kanilang mga katawan. Ito ay simula lamang, bagaman. Pagkatapos nito, pinalabas din nina Philip at Jim Granger ang kanilang kahangahangang aura. Kinampihan nila si Colton at pareho silang nagpatawag ng mga anino ng demonyong Diyos, si Shira, sa likod nila. Patayin natin sila. Walang matitira. Sigaw ni Alex sa likod ni Nora. Gayunpaman, nang makita kung paanong ang iilan ay hindi handang talunin ang kanilang mga kaaway sa mas malaking bilang, nalungkot siya. Pinatay lang ng mga taong ito ang 28 sa iyong mga kasama. Wala silang pakialam sa diwa ng martial arts. Hindi mo ba gustong ipaghiganti ang iyong mga kasama? Lahat ba ay pekeng pagkakaibigan? Tanong ni Alex. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1846. Hindi naman sa ayaw naming makisali sa away, magkakagulo ang mga bagay-bagay kung masyadong maraming tao ang sasali ng sabay-sabay. Baka aksidente nating masaktan ang sarili nating mga tao. Ang iyong paglilinang ay mahina pa rin at hindi mo ito maintindihan. Ang isang solong kasanayan sa yugto ng ating paglilinang ay may napakalaking mapanirang kapangyarihan. Sa ganitong mga kalagayan, maaari lamang tayong magpalat-palat sa pakikipaglaban. Don't worry, they won't escape, tumalikod si Nora Stewart at sinabing. Natigilan si Alex Rockefeller. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ba natin magagamit ang battle formation sa napakaraming tao? Hindi ba alam ng mga taong Flying Eagles kung paano gumamit ng battle formations? Tanong ni Alex. Pagkasabi pa lang ni Alex nito ay lumingon si Nora para tignan siya ng maningning na mga mata. Alam mo ba ang battle formations? Tanong niya. Mahirap ba yon? Tanong ni Alex. Sa sandaling iyon, si Jade Benmore ay talagang pinalipad ng isang suntok mula kay Colton Lawrence. Sa isang malakas na kalabog, napasandal siya sa pader. Talagang pinalipad siya palabas ng gusali. The Asterisk Man. Napatulala ang lahat. Paano matatalo si Jade? Si Alex ang tanging tao na malinaw na nakakaramdam na lumala ang epekto ng lason sa katawan ni Jade. Dati, sinusubukan niyang sugpuin ang lason gamit ang sarili niyang katawan. Ngayong kinakalaban niya si Colton na tumawag sa demonyong Diyos at sumanib dito, walang makabuluhang pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan. Sa sobrang pagsisikap na kailangan para lumaban, hindi na napigilan ni Jade ang lason. Habang dumadaloy ang dugo sa kanya, ang lason ay nagsimulang magkabisa ng mas mabilis. Ate! Hindi makapaniwala si Nora na talagang matatalo si Jade. Maya-maya ay bumalik na si Jade. May itim na dugo sa sulok ng kanyang bibig.
Nagkaroon pa ito ng masangsang na amoy. Ito ang lason sa kanyang katawan. Ito ay naging ganito kalubha. Nagsimulang tumawa ng malakas si Colton. Jade, mukhang nasugatan ka talaga. Nalalason ka ba? Sa kalagayan mo ngayon, ang pakikipaglaban sa akin ay magpapabilis lamang ng iyong kamatayan. Hindi ka nakarapat-dapat na kalaban ngayon. Jade Benmore, lumipas na ang iyong oras. Ngayon, turn ko na. Pinunasan ni Jade ang dugo sa gilid ng bibig niya. Huwag ka munang maging masaya. Punta tayo ng isa pang round. Balasahin. Boom. Tarat-tarat. Pagkalipas ng 5 segundo, pinalipad muli si Jade. This time, nagkataon na nabangga siya malapit kina Nora at Alex. Inawakan siya ng dalawa. Inawakan ni Alex ang pulso ni Jade, madilim ang ekspresyon nito. Guro, ang lason ay may malubhang epekto. Hindi ka maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban. Mamamatay ka talaga kung gagawin mo, sabi ni Alex. Naluluha si Nora sa gulat na naranasan niya. Umiti si Jade. Idi-distract ko siya. Dapat kayong tumakbo. Habang nagsasalita si Jade, isang tao mula sa Flying Eagles ang sumugod upang kunin ang lugar ni Jade sa pakikipaglaban kay Colton. Gayunpaman sa isang kisap mata, nabali ang mga braso ng taong iyon. Bumagsak siya sa lupa habang paulit-ulit na sumusuka ng dugo. Inampes pa ni Colton ang kanyang palad sa noo ng taong iyon bago niya hinigop ang kanyang kapangyarihan. Bagamat hindi namatay ang mandirigma ng Flying Eagles sa Myriad Demon Valley, natapos na niyang sinipsip ni Colton ang kanyang buhay. Harry. May tumawag sa kanyang pangalan na namumungay ang mga mata. Nang may sumugod na, si Jade ang unang gumawa nito. Gayunpaman, bawat segundo ay nasa labanan si Jade, mas mabilis na kumalat ang lason. Mas malapit din siya sa kamatayan. Anong gagawin ko? Gulat na tanong ni Alex. Alam niyang kapag namatay si Jade, ito na ang susunod niyang turn. Bigla siyang may naisip. Hiram na kapangyarihan. Isip ni Alex. Nora, naniniwala ka ba sa akin? Mayroon akong ideya ngayon, ngunit kailangan kong ipahiram mo sa akin ang lahat ng iyong kapangyarihan. Sigaw ni Alex. Kabanata 1847. Pahiram ng lahat ng kapangyarihan ko. Gulat na napatingin si Nora Stewart kay Alex Rockefeller. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang iniisip nito. Nasa Spirit Severing rank ako. Kayanin ba ng iyong maliit na katawan ang lahat ng aking kapangyarihan? Tanong niya. Hindi ito magiging problema, sagot ni Alex. Ang kanyang ginintoang core ay binago ng 12 row ng ipinagbabawal na spell. Matagal na itong naging iba. Kung kakayanin man nito ang enerhiya ng sinaunang ipinagbabawal na spell, hindi ba nito kakayanin ang kapangyarihan ng isang eksperto sa Spirit Severing? Dati, natiis na ni Alex ang kapangyarihan ng gininto ang katawan ni Saitegarba. Ito rin ang dahilan kung bakit iminungkahi niya na ipahiram sa kanya ni Nora ang kanyang kapangyarihan. Matapos makuha ang pamana ni Saitegarba, nakakuha siya ng 3. Pinakamataas na kayamanan. Gayunpaman, dahil sa kanyang hindi sapat na pagtatanim at limitadong mga kakayahan, hindi niya magagamit ang mga ito. Makahihiram lang ng kapangyarihan si Alex. Habang nag-aalangan si Nora, pinalayas muli ni Colton Lawrence si Jade Benmore. Sa pagkakataong ito, mas matinding pinsala ang natamo ni Jade. Hindi lamang siya nagsusuka ng dugo, ngunit ang itim na dugo ay umaagos ngayon mula sa kanyang mga tenga at mata. Ang ganitong tanawin ay nag-iwan sa maraming tao sa isang masindak na estado. Si Jade ay parang reyna sa Flying Eagles. Isa siyang alamat sa Amerika. Ngayon siya ay talagang binugbog ng masama ni Colton, ang kanyang subordinate. Ito ay isang hindi mabata na tanawin. Samantala, walang humpay na sinisingil ni Jade si Colton upang mabilis na makalayo ang mga tao sa paligid niya. Sige, maniniwala na ako sa iyo this time. Higit sa lahat, ituturing ko itong kabayaran sa pagligtas mo sa buhay ko. Ipinadyak ni Nora ang kanyang paa sa lupa. Matapos magdesisyon, idiniin niya ang 2 kamay sa dibdib ni Alex para ilipat ang lahat ng kapangyarihan mula sa kanyang katawan kay Alex.
Sa takot na baka hindi ito makuha ni Alex, kinokontrol niya ang dami ng daloy ng enerhiya. Mas mabilis. Sabi ni Alex. Dagdag pressure pa si Nora. Mas mabilis. Udyok ni Alex. Gawin mo ito ng mabilis hanggat kaya mo. Idinagdag niya. Bale matigas na ang mga ugat ni Alex. Sa mga teknik na iniwan ng kanyang mga ninuno, ang kanyang malakas na pisikal na depensa ay naging mas matatag. Sa sandaling ito, mabilis na umiikot ang gininto ang core ni Alex para makuha ang kapangyarihan ni Nora. Ang kapangyarihan ni Nora ay sumanib sa 12 simbolo ng rune sa loob ng gininto ang core ni Alex. Namamayo Rengekyo, ang lihim na spell ni Saitegarba ay nagsimulang umalangaw-ngaw sa loob ng gininto ang core ni Alex. Nagsimula ring tumugon ang Chaos Bead sa Chaos Tree sa loob ng palasyo ng isip ni Alex. Ang dalawang elemento ay tila may mahiwagang koneksyon. Hindi ma-convert ni Alex ang mga kapangyarihang nakuha niya mula kay Nora tungo sa dakilang kapangyarihan, kaya hindi niya magagamit ang tatlong kayamanan na iyon. Gayunpaman, maaari pa rin niyang gamitin ang mga legacy technique ni Saitegarba. Malabo ding naririnig ni Nora ang himno ng Budista sa kanyang mga tainga. Ano ang tunog na iyon? Tanong niya. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Bilisan mo, ilipat mo ang iyong kapangyarihan. Kailangan ko pa ng kaunti, sabi ni Alex. Na-trigger, ipinadala ni Nora ang natitirang ikatlong bahagi ng kanyang kapangyarihan kay Alex. Ang kanyang katawan ay ngayon, sa katunayan, walang laman at wala na siyang natitirang kapangyarihan. Nanghihina siya kaya bumagsak siya sa lupa. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi niyang binabayaran niya ang ginawa ni Alex sa kanyang buhay. Dahil isa na siyang ordinaryong tao ngayon. Kahit isang maliit na kalmo ay madaling pumatay sa kanya. Wala siyang kaunting kakayahang ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling iyon, pinalipad muli si Jade. Sa pagkakataong ito, masyadong matindi ang mga pinsalang natamo niya. Ang lason ay kumalat kung saan-saan sa kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa at paulit-ulit na samuka ng dugo. Namumula ang kanyang mukha at hindi na siya makatayo. Sumugod si Eleanor Curtis para tumulong, ngunit pinalipad din siya. Nagtamo rin ng matinding pinsala ang mga nasasakupan ni Jonathan Ferris nang sila ay umarangkada. Tila natukoy na ang kinalabasan. Si Colton na ngayon ang kukuha sa posisyon bilang commander ng Flying Eagles. Madali niyang makuha ang gusto niya ngayon. Sa sandaling iyon, nagpakawala ng malakas na iyak si Alex. Isang gintong liwanag ang lumabas sa kanyang katawan habang pinapalibutan siya ng himig ng Buddhist. Noong una, gusto ni Colton na sipsipin ang lahat ng kapangyarihan ni Jade. Pero, ngayong nakita niya si Alex na tumatalon, naisip niya kagad ang namatay niyang anak, pati na rin ang panganay na may sakit pa rin. Galit na galit, tumalikod siya at sinugod si Alex. Gusto kong patay ka. Sigaw ni Colton. Tinapik ni Alex ang kanyang noo at sumigaw ng sunod-sunod na lihim na spell. Namo. Ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitegarba, Seal of Noble Light. Inilayo ni Alex ang kanyang kamay sa kanyang noo at nabuo ang simbolo ng spell ni Saitegarba. Isang Buddhist technique. Natigilan si Colton. Gayunpaman, pagkatapos ay nagpakita siya ng isang walang pakialam na ekspresyon. Isa kang basura. Paano kung alam mo kung paano gumamit ng mga diskarte sa Budismo? Ano ang maaari mong gawin sa akin? Maghiwalay. Boom. Tarat-tarat. Ang mga alon ng mga letrang Sanskrit ay sumabog sa himpapawid at isang simbolo ng Budista na kasing laki ng isang bundok ang nahulog mula sa itaas. Ang 10 Wheels Earth Incantation ni Saitegarba na sumasagisag sa merito at paghahangad ay bumuo ng isang light seal na malakas na itinulak pababa. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1848. Umalis ka, Alex. Pulalas ni Jade Benmore. Gayunpaman, umiling ang maraming tao sa paligid. Natalo na si Jade at ang mga miyembro ng Flying Eagles ay labis na nasugatan kaya hindi sila makabangon. Hindi ba mapapahamak ang isang Golden Core expert na tulad ni Alex Rockefeller kung siya ay sisingilan pasulong? Ang kinalabasan, gayunpaman, ay mahirap paniwalaan. Sinira talaga ni Alex ang kamao ni Colton Lawrence.
Ang anino na figure ng Bloodshearer, ang demonyong Diyos sa likod ni Colton, ay nayanig sa mga pag-atake ni Alex. Maging ang tono ng dugo nito ay naging mas malabo. Noong una, gustong sumugod ni Eleanor Curtis para iligtas si Alex. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay tumigil habang siya ay nanunood sa hindi makapaniwala. Nang inatake ni Jade at Colton ang isa't isa hanggang sa 100 beses, hindi lang humina ang Bloodshearer, ngunit mas kuminang pa ito. Ngayon, tulala rin si Colton sa pag-atake. Talagang nalampasan ng strike ni Alex ang standards ni Jade. Mas malakas kaya si Alex kay Jade? Hindi siya malakas. Sa halip, ito ay isang natural na counter. Ang simbolo ng Budista ni Alex ay isang malakas na kontra sa mga diskarte sa blood cult ni Colton. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ni Alex ang pag-atake na ito, ang kanyang gininto ang core ay tila nawala ng laman. Naubos na ang lahat ng kapangyarihang inilipat sa kanya ni Nora Stewart. Nang makitang sasalakayin siya ni Colton, sumigaw kaagad si Alex. Tigilan mo siya. Ang aking mga kapangyarihang Budismo ay humadlang sa kanyang mga kapangyarihang demonyo. Maaari bang pahiram ng sinuman sa akin ang kapangyarihan? Bilisan mo. Ang military counselor Eleanor ang pinakamabilis na kumilos. Balak na niyang iligtas si Alex. Ngayon, hinampes niya ang kanyang letigo para pigilan si Colton. Sa isang kisap mata, mahigit 100 beses na niya itong sinaktan. Sa huli, nakakagulat na natuklasan ni Eleanor na matapos salakayin ni Alex si Colton. Hindi lamang lumabo ang anino ng demonyo sa likod niya, ngunit humina din ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake. Si Colton ay pinahina ng kapangyarihan ng Budismo. Ibang tao, halika at pigilan mo siya. Hindi nagtagal, isang mandirigma ng Flying Eagles ang pumunta kay Eleanor para pigilan si Colton. Sa wakas ay bumangon na si Jade. Lumapit siya at idiniin ang kamay niya sa katawan ni Alex. Hindi ko matutuloy. Ibibigay ko sa iyo lahat ng kapangyarihan ko. Nais ni Jade na ilipat ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Alex ng tuluyan, ngunit pinigilan siya ni Alex. Pahiramin mo na lang sila sa akin. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat para sa kabutihan. Ang iyong kapangyarihan ay hindi kasing dalisay ng sa akin. Medyo nalungkot si Jade sa narinig pero ginawa pa rin niya ang sinabi nito. Boom! Tarat-tarat! This time around, sobrang masunuri ni Jade. Ang kanyang paglilinang ay mas malakas kaysa kay Nora at sa isang kisap mata, ang gininto ang core ni Alex ay napuno tulad ng dati. Sa katunayan, mabilis pa rin itong lumalawak. Iyon na ang lahat ngayon. Laking gulat din ni Jade. Kahit gaano kalakas ang kapangyarihan niya, talagang kinaya ito ni Alex. Samantala, sumugod si Alex. Walang magarbong. Katulad ng dati ang teknik na ginamit niya. Ang 10 Wheels Earth Incantation Seal of Noble Light ng Saitagarba. Boom! Tarat-tarat! Pagkatapos ng pag-ataking ito, ang demonyong Diyos sa likod ni Colton ay naging mahina muli. Napaatras si Alex. Sa pagkakataong ito, isang miyembro ng Flying Eagles ang naghihintay na ipahiram sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Hindi sapat ang isa. Mas kailangan kita. Sigaw ni Alex. Ang pakiramdam ng pagiging puno ng kapangyarihan ay kahanga-hanga para kay Alex. Pagkatapos noon, hindi lang dumating ang mga subordinate ni Jade kundi pati ang mga subordinate ni Jonathan Ferris ay lumapit para ipahiram kay Alex ang kanilang kapangyarihan. 1, 2. Isang kabuo ang 10 tao ang nagpakita. Dagendong, sigaw ni Alex. Sa wakas ay naramdaman niya ang kanyang gininto ang core na ganap na napuno. Parang sisabog na. Direktang nag-charge forward si Alex. Colton Lawrence. Pumunta sa impyerno. Ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitagarba, Mahayane Righteous Seal. Utos ni Alex. Nang makita ni Colton ang simbolo na ginawa ni Alex gamit ang kanyang kamay, ang kanyang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Si Colton ay lumabas din. Kinagat niya ang kanyang dila at napuno ng dugo ang kanyang bibig. Oh, demonyong Diyos ng kultong dugo, isinasakripisyo ko ang aking dugo para sa iyo. Pakiusap, ariin mo ang aking katawan. Tinadyakan ni Colton ang kanyang paa at sumigaw.
Isang daang gintong figure ang lumitaw sa likod ni Alex. Tinatakpan ng buong kalangitan, isang malaking simbolo ng kamay ng tao ang pilit na bumagsak sa hangin ng hustisya. Kabanata 1849, Dagendong. Ang katawan ni Colton Lawrence ay sinapian ng demonyong Diyos sa likod niya. Buong bumaon ito sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, nagsimulang lumaki ang katawan ni Colton na parang lobo. Divine Blood Technique, Blood Sacrifice. Sumubulusok na dugo, Demonic Soul Curse. Boom! Tarat-tarat. Isang nakakagulat na malakas na pagsabog ang maririnig. Ang buong espasyo ay nagsimulang manginig ng malakas at ang mga bitek ay nagsimulang lumitaw na parang mga itim na espirito sa hangin. Nasira ang espasyo. Nagsimulang gumuho ang malalaking bahagi ng mga istruktura na ang mga bitek sa lupa ang maliit na issue. Ang lahat ay tumakas ng mabilis hanggat maaari mula sa gitna ng labanan. Basagin. Ang lahat ng mga bintana sa mga gusali ay sumabog. Nabasag pa nga ang mga pinto ng ilang bahay na malapit sa pinangyarihan ng labanan at nadurog ang mga pader na nagdadala ng kargamento. Ito ang ika-36 na palapag at hindi pa ito ang pinakamataas na antas. Ilang dosenang palapag pa ang nasa itaas. Kasalukuyan sa malakas na bumang, ang mga sahig sa itaas ay nagsimulang lumubog ng malalim. Nasira ang mga bagay. Ang mga pader sa kanlurang bahagi ay bumagsak. Ang buong gusali ay nagsimulang yumanig ng husto. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan itong tumagilid sa isang tabi. Babagsak na ang gusali. May sumigaw. Ang boses ng tao ay puno ng takot. Bilisan mo, umalis na tayo dito. Maraming tao sa lugar ang mga eksperto at ang pagtalon mula sa 36 na palapag ay hindi magiging problema. Ang mga taong Flying Eagle, gayunpaman, ay halos nailipat ang lahat ng kanilang kapangyarihan kay Alex Rockefeller. Ngayon, sila ay ganap na walang kapangyarihan. Habang nakahiga ang kanilang mga katawan sa lupa, wala silang paraan para makatakas. Samantala, ang mapanirang kapangyarihan sa gitna ng pinangyarihan ng labanan ay mas mapangwasak. Parehong nawala sina Alex at Colton. Naglaban sila pababa ng hagdanan, nabasag ang hindi mabilang na palapag habang pababa sila. Puno ng dugo ang katawan ni Colton at bumagsak ang kalahati ng kanyang balikat. Ang 10 Wheels Earth Incantation ni Saitigarba ay ganap na nalabanan ang kanyang kapangyarihan sa Blood Cult. Kahit na ang kanyang cultivation ay nasa Tribulation Crossing rank at siya ay mas malakas kaysa kay Alex. Natipon ni Alex ang kapangyarihan ng 10 pinakamataas na eksperto sa isang pag-atake na dumurog kay Colton. Nakaluhod ngayon si Colton sa isang binti habang bumubulwak ang malalaking subo ng dugo mula sa kanyang bibig. Tumingin si Alex kay Colton na ngayon ay iba na ang itsura. Hindi ko inaasahan na isa ka sa Blood Cult, sabi ni Alex. Tumangala si Colton kay Alex. Hindi ko akalain na matatalo mo rin ako. Anong uri ng mga diskarte ang ginagamit mo? Kahit na ang mga diskarte ng Budista ay hindi kasing lakas ng sa iyo, ang sabi ni Colton. Umiling si Alex. Bakit ko sasabihin sa iyo? Mamamatay ka na rin, sabi niya. Gayunpaman, ayaw ni Colton na mamatay. Dahil alam mo ang tungkol sa Blood Cult, Alex, bakit hindi tayo gumawa ng deal? Gusto mong makipag-deal sa akin? Tanong ni Alex. Pumalaklak si Alex. Pilipulin mo na ang buong pamilya ko. Anong deal ang posibleng gawin natin? Pinatay ko ang anak mo. Pwede mo pa ba akong maging kaibigan? Alex, alam mo ba kung ano ang mangyayari pagkatapos ng Tribulation Crossing Realm? Ito ang yugto ng immortalization. Hindi mo alam, di ba? Ang yugto ng immortalization na void shattering ay nangangahulugan na natupad mo ang mga kinakailangan para umakyat sa fairy realm. Naiisip mo ba kung ano ang hitsura ng fairy realm? Gusto mo bang tingnan? Gayunpaman, imposible para sa mga ordinaryong tao. Ang iyong Panginoon, si Jade Benmore, ay nasa Advanced Tribulation Crossing sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, hindi pa rin niya makumplito ang huling hakbang. Alam mo ba kung bakit? Tanong ni Colton. Ano ang kinalaman nito sa Blood Cult? Ganting tanong ni Alex. Siyempre, meron.
May malapit na relasyon. Iyon ay dahil ang mga alituntunin ng mundong ito ay hindi kompleto. Gayunpaman kung gusto mong maabot ang yugto ng immortalization, kakailanganin mo ang kapangyarihan ng mga panuntunan. Kung walang mga panuntunan, hindi ka maaaring maging isang Diyos. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naabot ni Jade ang yugto ng immortalization. Gayunpaman kapag nalinang mo ang Divine Blood Technique at nakatanggap ng tulong mula sa ating demonyong Diyos, maaabot mo ang immortalization. Ikaw ay nasa Void Shattering rank at maaaring umakyat sa Fairy Realm, paliwanag ni Colton. Nang makita ni Colton na si Alex ay hindi nagpapakita ng anumang ekspresyon sa kanyang mukha, nagpatuloy siya sa pagsasalita, maaari kitang isama sa Blood Cult at tulungan kang maging isang disipulo ng demonyong Diyos. Mapapabuti mo ang iyong cultivation ng mabilis kaya maaari kang lumampas sa iyong mga limitasyon at makapasok sa yugto ng immortalization. Umiling si Alex. Hindi siya interesado sa mga bagay na ito. O sa halip hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa problema ng pagkuha sa void shattering sa lahat. Nasa isip ni Alex ang Chaos Tree at ang Chaos Tree ay nagtataglay ng magulong espiritual na enerhiya na maaaring malutas ang hindi kumpletong problema sa mga tuntunin. Deductively speaking, ano ang mga patakaran? Ang lahat ng ito ay nauugnay sa mga sinaunang Ron. Sa Ultimate Book of Medicine, isinulat na ang iba't ibang mga patakaran sa 3,000 mundo ay maaaring ipaliwanag lahat gamit ang mga sinaunang Ron. Kaya naman hanggat lubos na nauunawaan ni Alex ang mga sinaunang Ron, kailangan pa ba niyang mag-alala tungkol dito? Inuna ni Colton ang kotse bago ang kabayo. Para sa kapakanan ng paggamit ng layuning ito, ipinagbili ni Colton ang kanyang sarili sa demonyong Diyos. Gayunpaman, biglang may naisip si Alex. Naisip niya ang kaklase niya sa high school na si Hailey Hansen. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1850. Ang ama ni Hailey Hansen ay miyembro ng Blood Cult at siya ay pinarusahan ng Blood Curse. Hanggang ngayon nakahiga pa rin siya sa loob ng kabaong sa underground blood pool at hindi nagigising. Para mailigtas siya, kailangan muna ni Alex Rockefeller na i-unlock ang Blood Curse. Alam mo ba ang tungkol sa Blood Curse? Tanong ni Alex. Sumpa sa dugo. Ano yan? Tanong ni Colton Lawrence. Hindi mo alam ang tungkol sa Blood Curse. In that case, you're of use to me, sabi ni Alex habang nakataas ang kamay. Ang mga sinag ng Buddhist na ilaw ay nagsimulang magtipon sa itaas niya. Lumilikha siya ng isa pang simbolo ng kamay ng Ten Wheels Earth Incantation ni Saitagarbha. Samantala, inubos na ni Colton ang kanyang lakas. Siguradong hindi niya makayanan ang pag-ataking ito. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Saglit na natigilan si Colton. Naiintindihan ko ito, ngunit pinili mo ang maling landas. Mareresolba ko ang problemang ito sa pamamagitan lamang ng paggawa ng Heavenly Law Pill, sagot ni Alex. Alam mo ba talaga kung paano lumikha ng isang makalangit na tableta ng batas? Tanong ni Colton. Wala nang kinalaman iyan sa iyo, sabi ni Alex. With that, dahan-dahang ibinaba ni Alex ang hand symbol. Isang takot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Colton. Hindi siya nasiyahan sa kinalabasan na ito. Isang hakbang na lang ang layo niya sa yugto ng immortalization at ngayon papatayin na talaga siya ng langgam. Sumpa ng dugo. Alam ko ang tungkol sa sumpa ng dugo. Mayroong isang blood witch sa dibisyon ng Japan. Alam niya ang lahat ng mga spelling na may kaugnayan sa mga sumpa. Maaari kitang dalhin sa kanya, sabi ni Colton. Ang simbolo ng kamay ng Saitagarbha na ipinatawag ni Alex ay tumigil sa hangin. Agad na naging masaya si Colton. Gayunpaman sa susunod na sandali, binilisan ni Alex at pilit na itinulak ang Seal of Noble Light sa ulo ni Colton. Kaya kung maghanap ng Blood Witch mag-isa. Kung hindi ka papatay, hindi ako makatulog at makakain ng payapa. Napaungol si Alex. Ito ay isang gininto ang pagkakataon upang patayin si Colton. Kung wala si Jade Benmore na lumalaban kay Colton nang walang kaguluhan ng mga miyembro ng Flying Eagles at kung wala ang maraming eksperto na nagpapadala ng kanilang mga kapangyarihan sa katawan ni Alex, hindi ito magagawa ni Alex.
Ni hindi niya nagawang saktan si Colton. Kaya naman kung para kay Alex mismo o para sa mga taong nagtiwala sa kanya at kusang loob na inilipat ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa kanya, kailangan ni Alex na patayin si Colton. Boom! Tarat-tarat! Patay na si Colton. Namatay ang kanyang kaluluwa. Saglit na sinulyapan ni Alex ang bangkay ni Colton. Nakita niya ang isang singsing sa isang daliri niya na marahang nag-vibrate sa spatial energy. Maliwanag, ito ay isang spatial na singsing. Ang bagay na ito ay higit na mataas kaysa sa isang imbaka na pitaka at ang espasyo sa loob ay mas matatag din. Ngayong patay na si Colton, ang spatial ring ay naging isang masterless object. Inawakan ito ni Alex at iniscan ito ng kanyang divine consciousness. Tapos muntik na siyang mapasigaw sa gulat. Ang inner space ng spatial ring na ito ay higit sa 100 beses na mas malaki kaysa sa kanyang storage purse. Kasing laki ito ng soccer field at may taas pa itong 10 metro. Lahat ng paraan ng mga mapagkukunan mula sa iba't ibang kategorya ay nasa loob nito. Kabilang sa mga mapagkukunang ito, mayroong hanggang 10,000 mga espiritual na bato pati na rin ang hindi mabilang na mahalaga at mamahaling mga halamang gamot. Mayaman ako. Isinuot ni Alex ang singsing sa kanyang daliri. Gayunpaman pagkatapos mag-isip sandali, hinubad niya iyon at ibinulsa. Nag-aalala siya na baka may makakilala dito, magselos at agawin ito sa kanya. Pagkatapos noon, bumalik si Alex sa 36th floor. Noon, patay na rin ang 2 hari ng langit ni Colton. Ito ay isang ganap na gulo. Nang marinig ng lahat na pinatay ni Alex si Colton, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Si Jade Benmore, partikular, ay tumingin kay Alex ng may pagtataka at pagsang-ayon. Gayunpaman sa susunod na segundo, bumagsak siya sa lupa sa isang puto. Guro! Lumapit si Alex at binuhat siya. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang sumugod mula sa labas. Lahat, ilagay ang iyong mga kamay sa iyong ulo at lumuhod. Kung hindi, papatayin ka ng walang awa. Till then.